Hi anak, mommy here. Sorry. Medyo giubo ko. Taklan ko nimo. Anyway, I am doing this video for future reference, for your future reference, okay? And my topic is about tights, guy. It's March 2026 already na anay gira about sa I brand and og sa Israel and US, diba? Pero dili pa na sure kung mao na ba gid na ang reason or ang kuan nga mobalik ng Ginoo. Okay? But tonight or today, 2 a.m., ang ako lang kuan sa imuha i-share is about sa tithing. Kay up to now, nagihapoy mo share about tithes, mamugo sila about tithes. Like, na ako'y always mo agi ba sa akong newsfeed sa Blue App nga moingon nga kanang kahit tight ka, mag-tights ka. Ana bitaw, I disagree with that anak. And kuan pod kaning ang ilahang pirmi gamiton is ang verse nga naa sa Malakay. Bisaya mo kuno ko maningkamot ko nga tudloan gyapon lang Bisaya, okay? Kay English naman gud inyong tan-awon ron. Anyway, ingon sa Malakay nga kanang ang permi nila gamiton kay kuan, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. So sa Bisaya pa, suway ko ninyo dada ang tithes dito sa akong balay o kung ibubo ka ninyo or ablihan ang ganghaan sa langit o ibubo ang blessings to the point na mag-agas-agas ni. Okay? So, tinuod pa na siya sa Malakay, pero lahi man gud ang situation sa Old Testament o sa New Testament. Ang kaning sa Malakay, that's intended sa Old Testament. Dili na siya pwede sa New. Nanuman dili. Kay sa Old Testament, under man gud sila sa law. Okay? Ang law, sa una, sa Old Testament, literal kung mangayo ka og forgiveness sa Ginoo, literal nga mo offer ka depende sa unsay gipangay sa Ginoo, like upat baron ka sheep, dapat perfect, dapat tambok or unsa dinhaa. So mao pod ni. And then sa Old Testament man sabid nak kay kuan kanang sa Old Testament ang pamaagi pod sa Ginoo sa una kay mo interact with bitaw, it's either him mo interact with Moses or magpadalag angel, or sa kaning sa Malakay siya mismo niingon nisugo sa mga tao nga kanang obey mo nako, kanang ihatag ang tithes para ako ablihan ang ganghaan sa langit o bubuan ta mo sa tanang grasya nana, diba? So mauna siya ang kuan sa Old Testament. Pero ang problema manggod na karon kay mostly sa mga believers, mga Christians, kay kuan na kanang kutob ra sila ato, pero ang first gyud nga sa first gyud na sentence giingon dinhi nga kanang bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Ya karon na kay wala naman na, dili naman ingon nga accessible ang mga pagkaon nga diya sa church, diba? Kanang ihatag og tithes, ihatag ang tithes para naay makaon ng mga tao. Pero ang ending karon wala man gud na ingon nga ginahatag pa. Wala man gud na ingon nga gibutang lang dinha ang mga grasya nga kung kinsa ang gigutom, kinsa ang naglisod or sa dinha nanginahanglan kay anytime makakaon sila. Dili naman gud ingon ana karon more on gihipos na lang ang kwarta or mag-feeding, pero dili po siya ingon nga accessible kay gingon gani diri para na ipagkaon ang balay sa Ginoo or ang church, di ba? Wala naman na ron, yan naman na gina-practice, pero kasi sige gyapon sila practice nga pangayo og tithes, dili tanan.
church gapangayo na, pero daghan gihapon na. I just want you to be aware nga naa gihapon na. And karon na I disagree tungod kay naa sa New Testament, gibag-o na sa Ginoo. Okay, we are not under the law, which is hitabo sa Old Testament, but it doesn't mean nga atong isalikoy ang Old Testament. Okay, ang Old Testament, it's not there to contradict the New Testament. It's there para mapakita sa Ginoo unsay sinugdanan sa tanan. Okay, ug nganong kabalo na ta unsay sayo ug unsay sakto. Okay, unsay dautan ug dili dautan. Okay, so mo nang dili pwede nato isalikway ang Old Testament. It's just that naay mga things nga na-change pag-abot sa New Testament, like sa ingon sa 2 Corinthians 9, chapter 9 verse 6 to 7, giingon nga kung kinsay nagpugas og diutay mo ani og diutay, ang nagpugas og daghan mo ani og daghan, hatag according sa imuhang kasing-kasing. Dili ingon nga napugos ka or nasubo ka sa paghatag or napugos ka. Okay, so dili siya compulsory, unlike atong sa Malakay, di ba, compulsory man to kay pangayo man to sa Ginoo. Pero dili sa Old Testament dili na gid siya compulsory. So arita sa New Testament, dili ni ingon na ni follow ta ani to disobey or maghinangol sa Ginoo. Okay, if you feel like you wanted to give tithes, go ahead and give tithes according man to your heart's desire. Dili man compulsory. Pero if you don't feel like giving tithes, then don't. Wala man sa may pulos ni hatag ka tithes pero sakit sa imuhang kasing-kasing, di ba? So ayaw, just follow unsay nakabutang dinhi as sa 2 Corinthians. Make sure nga your heart desired to give tithes or offerings. Okay? Pwede ra gyud ka maghatag og offerings. Dili na ka maghatag og tithes, diretso na lang ka sa offering. Kay sama sa akong gingon, kuan naman na siya Old Testament, daghan lang mo gamit ana for their own benefit and para ikuan po ng uban ba. Kumbaga guilt trip gamit ang kuan word ra pud sa Ginoo. Pero in a way nga dili ko no guilt trip, pero pang guilt trip na kay nganong pugson mo liman ka kahit tight ka, mag-tights ka. Okay, where there is obedience, there is provision man daw. Nya unsaon man nila pag-explain na sa mga naglisod sa kinabuhi, sa mga pobre gyud nga nihatag gyud sila tithes pero pobre gihapon sila, samtang ang mga wala nag-tithes pero ni-obey gihapon sa Ginoo, like kana bitang ni nagkinabuhig maayo, nagkinabuhig align sa Ginoo, wala na lang ka tithes, wala lang kayo simba-simba. Labi na tong mga tuwa sa laing nasod, OFW, wala pa kakitag church, abot na lang og 5 years, diba? Pero sila maayo og kuan, maayo ang ilang kinabuhi, samtang tong nagsigig simba, nagsigig tithes, lisod lang gihapon og kinabuhi. Unsa na pag-explain tong sa Malakay, diba? Mo nang arita sa New Testament, clear kaayo ang giingon nga kang nagpugas og diutay, moanig diutay, ang nagpugas og daghan, moanig daghan. Ka-clear ana, so meaning lain-lain tag sitwasyon, kabalo ang Ginoo sa atong sitwasyon. So kung gusto gid nila ang Malakay, kanang mga gamit sa Malakay, ma-test me, hatag og tithes, I hope nga ilahang ginabuhat pod ang giingon nga ibutang sa church nga accessible tanan mukaon, accessible makakuha sa grasya sa mga gikan sa tithes. Nya kung wala na nila buhat, who are they to ask for tithes, right? Nang arita at nakari gid diri sa New Testament, give according to your heart's desire, not reluctantly or under compulsion. Okay, unsaon man nagitan na ang mo tithes ka pero nasubo ka kay
wala ikapalit og bugas mo tights pagid ka, 'di ba? Doesn't make sense. Again, dili ni ingon nga ni disobey ka sa Ginoo kay naara ba sa New Testament nga according to your heart's desire, and it doesn't contradict the Old Testament. Kay again, kato nga sugo para to sa Israelites, sa Jews, sa unsa pa. Pero kaning sa New Testament, kita mga Gentiles, para nini sa ato, para nini sa tanan nga naa na sa New Testament sa time ni Jesus. Okay, so if ever in the future mo kuan po ka, napod kay own thoughts, I hope nga imo yung pilion ni ang 2 Corinthians. Ayaw pugsa ug patights ang mga tao, kuan sila, i-educate sila about sa 2 Corinthians na it should be according to your heart's desire. Kay again, unsay pulos nga mo tight ka pero napugos ra ka, diba? Kabalo ra ba ang Ginoo sa atong hunahuna before pa ta mo speak, before pa nato nahunaon, diba ang Ginoo? So nganong ato man pugson? Okay, so stick lang kita sa 2 Corinthians, anak. And I hope and pray nga pinaka importante sa tanan is for you to obey and align your life sa Ginoo. Ay wala ko nag-ingon I have to be perfect, but ang ako lang is make sure lang po nga kung nasayop ka, don't make excuses. Repent niya, ayaw nagbalik ka tong same nga sala, kay ang repentance man gud na nga gibalik-balik paghapon nimo ang imuhang gi-repent na. That's hypocrisy man gud. Dili ganahan ang Ginoo ana. Okay? So maura to for now, and may the Lord God bless you with the Holy Spirit and your generations to come. Please obey. Okay? Love you.